Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santiago o Saint James. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di maliri na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmo. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagat ako'y sumasampalataya
bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ulitin po natin. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit, tugon. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang magsasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa, tugon. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aning masasaya, natutuwa, tugon. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik, tugon. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Na marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat
maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang maraming. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 25 at ito po ang itinakda ng simbahan para ipagdiwang ang kapistahan ng isa sa 12 apostol, si Santiago o si Saint James. Kung babalikan natin ng konti ang kwento ng pagkakatawag sa kanya, siya po ang kapatid ni John, no? So, si James and si John. At sila po ay kapwa din mangingisda. Ang kwento na isa sa mga narinig natin habang sila po ay kasama ng kanilang ama na nagliligpit na rin ng kanilang gamit sa pangingisda, nakita rin sila ni Jesus at tinawag silang magkapatid na sumunod sa kanya. At agad-agad ay kanilang iniwan ang kanilang bangka, gayon din ang kanilang ama at sumunod kay Jesus para maging alagad niya o matuto kay Jesus at pagdating ng araw ay maging alagad na ihahayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. So fast forward, siguro po nakabanding na rin nila, nakasama rin nila yung pamilya nitong magkapatid na ito, yung pamilya ni Santiago, yung asawa ni Zebedeo ay lumapit kay Jesus, lumuhod at tinihiling na ang kanyang anak o yung dalawang anak niya ay maupo sa kanan, maupo sa kaliwa pag naghahari na si Jesus. Kasi hindi pa siguro malinaw sa asawa ni Zebedeo kung ano ibig sabihin ng paghahari ni Jesus. Baka yung isipan niya ay palasyo dito sa mundong ito, at humihiling ng posisyon. Diba? Yung gusto naman ng mga magulang, magandang posisyon para sa kanilang mga anak. Ibig sabihin, magandang kinabukasan. Di naman natin masisisi itong asawa ni Zebedeo para hilingin kay Jesus. And kumbaga, sabihin natin, hindi niya na inintindi kung ano yung mararamdaman nung iba pang mga alagad sa paglapit niya kay Jesus. Sa salita natin, parang naging insensitive itong asawa ni Zebedeo para hilingin na itong dalawang anak niya ang maging espesyal para sa posisyon na ibibigay ni Jesus sa kanila. Kaya pinaliwanag ni Jesus na hindi ganon kadali ang kanilang hinihiling. May kaakibat na sakripisyo, may kaakibat na hirap na daranasin. Kaya nga tinanong, sigurado ba talaga kayo sa inyong hinihiling? At tumagot din yung dalawa. Pwedeng siguro, okay din sa dalawa yung hiling nung ina nila. Kaya opo, kaya po namin. Sige, ibigay natin ng kahilingan. At si Santiago po ang pinakaunang naging martir o ipinapatay ng Haring Herodes noong panahong iyon dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi lang natin alam kung para sa kanya ba yung isang upuan doon sa tabi ni Jesus pero malinaw, naging matatag naman po si Santiago para umabot sa punto na ialay niya ang kanyang buhay sa misyon na magpahayag ng mabuting balita. Malinaw po ba? Pero tingnan po natin, kasi yung bagay na ito, na yung motivation, ano natin minomotivate, lalo na kayo mga nanay. Gaya na nasabi ko, ang gusto nyo talaga ay magandang posisyon para sa inyong mga anak. Pero tingnan nyo, baka yung motivation medyo hindi nagiging maganda. Para lang masecure mo ang kinabukasan nila, baka naiiba tayo ng pamamaraan. Kasi ang nangyayari, pagalingan.
minomotivate natin ang mga bata para mas pinakamagaling sa lahat. Nawawala tuloy yung bahagi nila na okay lang maging magaling basta't wala kang inaagrabyado, wala kang tinatapakan, wala kang niloloko. Yung part na yan nawawala. Kasi yung motivation nandun lagi sa kailangan ikaw ang magaling. And no wonder, yung generation natin ngayon, walang pakialam o walang pakialamanan kung may masaktan, kung mayroong maiwan, kung may maagrabyado. Kahit mismo minsan sa loob ng pamilya. Anong saysay nung nagtatagumpay pero nagkakaaway-away naman? Kasi nagkakaroon ng selosan, nagkakaroon ng inggitan. Kaya ito yung parang nagiging source of motivation nila. Hindi po masama na hangarin na sila ay maging magaling. Pero wag na wag kakalimutan na dapat din silang i-motivate kung paano maging mabuti. Kasi hindi lahat ng magaling ay mabuting tao. Pero lahat ng mabuting tao at nagpapakabuti ay gumagaling kahit sa anong bagay, sa anong aspeto mo siya dalhin. Maganda po ibalik siguro, turuan nyo, Turuan nyo sila ng mga simpleng bagay. Minsan yung mga magagaling nating mga tao, sabihin natin mga anak ninyo, Kasi pinupush nyo mag-aral na mabuti, maging matalino. Ilan sa kanila marunong sa gawaing bahay? Basic lang. Ilan sa kanila ang willing pang maghugas ng plato? Maglinis ng bahay? Yung nauutusan nyo pa? Isipin nyo lang, Kasi laging, mag-aral ka. Sobrang talino, yung simpleng bagay, hindi na magawa. Kasi bakit ko gagawin? May ganun yung naging bunga tuloy. Bakit ko gagawin yan? May degree ako. Bakit ko gagawin yan? May posisyon ako. So, paano makakapaglingkod sa labas kung mismong sa loob ng bahay, di marunong maglingkod? Kaya hinay-hinay lang, mga nanay, sa mga nagdarasal para sa kanilang mga anak ng isang magandang buhay. Turuan nyo sila paano harapin ang kanilang buhay kapag may mga problema. Turuan nyo paano paano mag-solve ng simpleng conflict. Kaya ang dami, di ba, I'm sure kayo po, mga nandito talagang marami kayong pinagdaanan ng mga hirap. Pero na-survive nyo yun. Ngayon, konting problema, nauuwi sa anxiety, sa depression, hindi alam paano harapin. Baka nakalimutan natin kasing turuan. Minsan takot na takot kayo na masugatan yung anak ninyo, madapa ang anak ninyo, kaya hindi nyo na pinaglalaro. Puro computer games sa generation ngayon, sa loob ka lang ng bahay. Yung mga bata dito, kahit na sabihin natin maingay sila, pero dyan sila natututo paano ayusin ang conflict sa kanila mismo na mga bata pag naglalaro. Doon nila natutuklasan. Siyempre, kailangan ng gabay ng magulang, ng mga nakakatanda, at doon mas sumitibay yung kanilang pakikipag-ugnayan sa tao. Hindi yung masyado ng distant, masyado ng, wala eh. Kaya mga bata, mag-aral na mabuti. Importante yon. At bahagi, kapag nag-aaral na mabuti, natututo. Pag natututunan, isa sa mga natututunan, paano tumulong, paano makiisa, paano sumunod sa mga magulang, sa mga iniuutos nila sa mga gawaing bahay. Linaw ba? Kaya hinay-hinay i-motivate ng tama kung paano umunlad, paano maging successful nang walang tinatapakang tao. Amen?
Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusursi ng kanyang lamban upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsilpo po lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayan mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, Hosana,
sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paglaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago
Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.